Hello, naririnig ako? Hi, Realtek. Ay, power on. Bluetooth mode. Ako ang dami ko i-a-admit. Matic. Ayan, admit. Wait ko lang yung iba. Mhm. May nakikita ba kayong slide ko? Hmm, parang wala, eh, 'no? Wait lang, hintayin ko yung iba. Naririnig ako? Opo. Message nga kayo, chat nga kayo. Naririnig ako.
Okey, wait lang. Hmm. Thirty-five tayo nandito. Ilan kayo? Ah, so okey. Mag-a-admit kasi ako na mag-a-admit nito. Mhm. Kita ba? Tay, may klase ako. Saglit lang 'to. Nakikita niyo yung shared file ko? Comment lang kayo. Wala?
Okey, sige, thank you. Kaya lang nga ang problema ko yung mga papasok pa. Wait lang, Admit. And anyway, ito ay sumali na tayo sa chapter 2 para mag-discuss na tayo kasi lahat Hello po, good afternoon. Medyo grounded po ata yung sounds. grounded ba lahat? Kayo? Medyo garalgal ba? Nagloloko po. Ngayon po, ayan po, nagkakaroon po ng grounded. Okay, wait lang. Sige. Mag-headset ako. I'll try. Sa headset na lang manggaling. Pati audio ko. Wait lang yan. May microphone ko sa may audio. Okay. Yung class, meron pa din. Headset. Ang speaker ko, and ano na siya. Meron pa? Ngayon po, okay na po. Okay, baka doon sa aircon mo. Pasensya na. So, ayusin ko lang. Maliit ba? Pag ganyan. Yan, ito. Yan, just. Yung shared file ko, okay lang. Yes po. Okay. Isa lang yung nakikita niya. Ano yung nakikita niyo? Yung architect of Ano, digital.
Yes po. Okay, thank you. So, from time to time, ang problema ko nga kasi, ina-admit ko yung ano nila, 42 na kayo. Okay, wala naman na sigurong papasok. Yan, kasi, how are you? Okay naman? Sino ang mga binaha dito? So, sana lahat maayos kasi sobrang mahal lalo na sa Manila. And habagat lang yan for 3 weeks. For 3 weeks, habagat lang pero grabe ang effect. Well, lalo na tayo ay nasa Bukawi. Yan, sana mga hindi kayo binaha, may mga taga Malolos po sa inyo, taga yung mga nalulubog, Marilao, may Kawayan, Bulacan, of course, Bukawi. Yan. So, okay, hope you are all doing well. Yan. So, yung subject natin, relatable tayo ngayon, lalo na, di ba yung activity na binigay ko sa inyo, ano ba yung mga pwede niyong ginagamit during this time na may limitation. Kaya, nung pandemic talaga nakita natin, na-appreciate lalo natin na kailangan maka-adapt na tayo sa digitalization. Kasi this is, lalo na, nasa era na tayo ng artificial intelligence. Dapat keep up na tayo sa pagiging students, pagiging part of the family and organizations. Kailangan talaga ano na tayo. Recorded to. Kaya nandun kasi recorded. Yan. So, good afternoon, everyone. So, before we start, yan. So, imagine niyo yung situation na to. Gusto ko mag-umpisa dito. Yan. It's raining heavily and ulan na hindi mo alam kung ulan ba talaga. Yan. O, puno na ba kayo ng ano? Sabi nga dito. Sa dami kasi ng problema ng Pilipinas. Ito ba binubuhos sa atin? Ulan lang ba to? O ulan ng problema? Kasi lumalabas, no? Lumulutang na naman. Paalala naman natin ang flood control. Yan. Tapos may announcement. Lagi, ano? So either ng last week kasi, torrential rain talaga. Walang tigil. And possible na, kasi ang kategory natin, iba, synchronous, asynchronous pag online tayo. So, synchronous, talaga magkaklase tayo online. Yun yung online modality. Pero kapag hindi, asynchronous, bibigyan kayo ng activity, you can work within the hours or isaset kayo ng deadline. So, yun yung last week, yun yung advice natin, bibigay ako ng activity. So, just what happened, yun na naging activity ninyo. Okay. So, yun nga, yung face-to-face classes natin, lagi suspended. So, shift tayo sa alternative mode. Ayan. So, ano yung first thing na ginagawa ninyo pag ganitong panahon? Wala. Manood lang ba? O nag-iisip kayo ng mga paraan? Meron ba dito nag-isip na magnegosyo during this time? Di ba? Meron ba na nagkaroon ng idea na siguro ako, pwede akong magluto, pwede akong magtinda ng sopas, magtinda ako ng lugaw. Power off. Yung iba, ginagawa nila opportunity to have a business. Yan. So, kayo, di ba tinanong ko dun sa activity natin, nag-check ba kayo ng messenger ninyo online? Ito, example, ito yung experience ko ngayon. I try to access yung Google Meet natin. Google Meet natin, kaya lang, parang yung workspace, hindi ko pa masyado, hindi ko alam kung may bagong workspace. Ang lang, kasi kaka-resume ko lang ulit after 1 semester na break ako. Hindi ko magamit yung team, ay yung yung Meet, Google Meet. And I need to record this. So, kapag kasi okay yung, ano ba to? Parang
talagang yung subscription niya mataas, pwede kong i-record. But hindi. Hindi eh. So, I need to source out. So, inisip ko, Zoom, wala akong subscription ng Zoom. So, eto, ang tagal-tagal ko nang hindi nagagamit ko. MS Teams. Pero pag inisip ko nga, oo nga, may subscription ako monthly ng Google. So, kailangan, ay Microsoft. May ako monthly ng Microsoft. Baka meron. Ayun. So, I access this once again. Parang ilang years ko na hindi ko ginagamit eh. In-access ko siya, yun, lo and behold, pwede palang i-record. So, na-maximize ko kung ano yung mga resources ko na hindi ko na pala nagagamit. Yan. At least kahit pa paano yung subscription ko, magagamit ko at masasave ko itong recorded. And, for now, ilan na ba tayo? Ito lang na. 48. And you are around less than 70 or 60. So, meron yung mga missing out na mga kasamahan ninyo. And hopefully, they are doing fine. Or minsan, meron ako na-encounter ng students, ewan ko nga ba ang reason niya kasi wala siyang internet. Parang hindi na sa akin acceptable kasi walang internet ngayon. Not unless talagang dead spot yung lugar ninyo. Or talagang naputol dahil binabagyo. Pero yung sabihin mong wala kang data, huwag niyo idadahin sa akin wala kayong data. Parang ngayon posible yan na ako wala kayong data. Yun. Anyways, wifi pa. Kasi yung wifi talaga napuputol. Yun. So, ang natin, yun nga, how does the school, yung sa atin, continue kahit wala kayo physically sa room? Yun ang scenario natin. There are systems behind it. Then, I tried. Then, ang Schoology natin, na-access ko pa rin. Doon pa rin ako nagbibigay ng activity because we have the system. Pero, hindi ko mapagana yung MS Teams ko doon. MS Teams ba doon? Hindi ko mapagana. And then, problema ko rin, dalawa yung, class. So, hindi ko alam kung pwedeng pagsamahin kayo doon. Kaya buti na lang, meron akong personal account. Yan. So, there are systems, there are database, yan, communication platform. So, ang Yanga, ang nagiging communication natin ay active ang page natin. Okay? Unlike yung iba na talagang mabilis ang posting natin. Part ng tingin ko observation o part ng communication ng Yanga, siya, updated pagdating sa ganun. So, mas mabilis kesa yung sa Messenger pa, nag-uusap-usap. Ako, ngayon, mas tinitignan ko ang posting, mas mabilis nag-post sa Facebook. Meron kasing iba na mabagal sa Facebook, pero sa Messenger, doon ang announcement na mabilis. So, then yung Schoology, cloud system siya. Yan. So, information. So, yun yung i-discuss natin. Hindi lang kasi technology ang nagpapagana or gumagana. Meron talaga siyang database, people behind it, and the processes. So, nakikita natin, gumagana yung mga announcement, gumagana yung magpapatuloy tayo sa pag-aaral natin dito because we have, hindi ko man masabi na complete infrastructure ng digital natin. Digital firm. Pero at least kahit papaano nakikita natin na nagtutuloy-tuloy tayo kahit hindi tayo face to face. So, ito yung yung presentation natin dito. This is the architecture of digital firm. So, ang chapter 2, may book naman kayo. It discuss about the global e-business and collaboration. Yan. So, and inalign natin to discuss with you as Visay students. So, hindi lang kayo future accountants, pwede kayong system users, yan, evaluators, business analysts, pwede rin kayong maging auditor, then possibly system designers. So,
Hindi lang tayo magtatanong basta-basta, ano yung system? Yan. Pa pero iisipin natin, saan tayo papasok bilang Visayas? Ano yung magiging role ko sa trabaho, sa digital firm? Yan. So, tingnan natin. Ang second, yan. So, tingnan natin yan. The anatomy of work, business processes. So, isang subject, yung doon sa test na kinuha ninyo, isa sa mga prerequisite dito, yung pinaka business processes. So, a business is not just an organizational chart, it is a collection of logically related tasks and behaviors designed to produce a specific result. So, yan. So, ano ba ang business process? Yan. Yun na yung sinabi niya. A business process daw is basically a series of activities. Recollection lang to napag-aaralan niyo na rin to. So, series of activities that transform resources or information to something useful. For example, may customer na bumili. Naisip ko lang laptop. Laptop. Hindi naman pwedeng, ate, bili ko ng laptop. Tapos, okay, thank you, sasabihin ng customer. Ay, sasabihin ng kumpanya. Bibili lang siya parang sari-sari store. Yan. Tapos, okay, thank you. Tapos na. Yun na yung business process. Hindi. Meron doon. Maraming several steps doon na pagdaraanan pag bumili ka. Sipin ninyo lang. Pag bumili ba kayo, laptop na yung in-example ko. Pag bumili ba kayo sa store, pagkabili mo ba, iaabot lang sa iyo yung laptop. Tapos, abot mo yung pera. Thank you ka na. Hindi, mayroong proseso. Yan. So, pwedeng, pagka ano sa inyo, may salesperson na papasok, pupunta sa inyo. Diba? Tapos, titignan, i-check yung laptop nyo. Tapos nakikita nyo, diba, merong pinapapirmahan, pinapasulatan sa inyo yung resibo. Minsan, papasulat sa inyo yung data na kailangan nila to record. Yan. So, there are several steps. Sales receives the order. Yan. Diba, may pupunta sa inyo salesperson. Ano pong kailangan ninyo? Itong model na to. Yan. So, yun yung order mo. Then, doon sa cashier, yon or accounting, yan, or sale, yung cashier, checks, credit, or payment. Magbabayad ka na. Yan. Diba? Titignan din yun. Or, pagpunta ng salesperson, yun ang gusto mo, ay titignan ko po muna kung merong available na stock. Diba? Yun. So, parang in a way, titignan nila sa system or dun sa warehouse nila kung available yung inventory na yun. Yan. O kaya, minsan, diba, ay, wala po yung model na yan. Hindi pa po available. Tatanungin nyo, diba, minsan, kailan po magiging available? Okay. Pwede nila, yung iba, pwede nilang ma-check sa system. Meron po kaming paparating pa lang. Siguro mga 2 to 3 weeks. Kasi nakita mo sa system na meron ng in-order. Yung store nila, kumbaga alam na yung tao sa store, may naka-prompt na doon, may in-order na kami, pero yung lead time niya, mga 2 to 3 weeks, nakikita na sa system. Yun. O kaya, sasabihin, ay, sir, gusto niyo po pre-order na lang. O order. Diba? Lalo na yung mga kahit sa phone, diba? Pre-order, nag-accept like the iPhone. Yan. Then, hihingi sila ng reservation to guarantee na talagang bibili mo siya. Diba? Yan. Then, once na okay na, nandun na yung stock, or nag-fully payment ka na, sasabihin nila, yung commitment din nila, ma'am, baka gusto niyo na, pwede na namin i-deliver. Yan. So, pwede nilang i-deliver yun. Meron silang itatag na third party na delivery. App, or pwedeng mismo yung company nila. Meron ng delivery. Yan. So, hindi lang natatapos dun yun. Maaari sa end mo, bumili ka, diba? Pero pagdating sa business,
naiisip niyo, dahil nabawasan ng inventaryo, di ba? Yung warehouse, monitor nila kung bumapadami yung inventaryo dahil ito. Sa end naman ng ng sa end ng accounting, ire-record niya, di ba? Dahil nag-issue ka ng sales invoice, ire-record niya yun sa system. So, maraming mga transaction. Nasa simpleng tingin natin, dalawa lang kayo, ikaw ang buyer, at yung salesperson lang, nakikita natin. But behind that, diba, meron, or before and after that, meron ng mga transactions na nangyayari. And it becomes more convenient or more effective, efficient right now because of the digitalization. So, ganun na siya kalawak at ganun na siya ka-integrate system natin. Okay. Yan. So, dito, kung titignan natin, yung physical goods, resources, dumadaan yan sa production. Yan. And then, doon, hindi lamang physical goods ang tumatakbo, but the information behind that. Diba? The invoices, yung bayad mo sa empleyado mo. Diba? Yung salesperson na empleyado mo, meron yan. And the customer's details. Diba? Minsan, ma'am, sulat po kayo. Yan, for warranty purposes din po, tsaka sa receipt. So, then, this is data that you gather. And it becomes information. Yan. So, makikita yan, nakakagawa sila ng information out of this data. Usable information. Okay, yan. So, pwede kayo, yan, kunyari dito, ano yung mga business processes ngayon? Siguro nasagot nyo na to because of our activity. Ano yung mga nagawa mo lalo na nung umuulan? So, dito order pa rin ang order ng Shopee dahil tag-ulan. At tinatamad ng lumabas, pero gusto mo po umorder ng Shopee. Online shopping. Diba? Food delivery. Meron ba dito dahil paalala, magpe-prelim, nagbayad pa din. Meron ba ang yang ng online payment, ng tuition fee, or you need to go to the school? Hindi ako familiar eh. Yan. Yung iba, diba, for your convenience, you can pay online. Yan. Then, banking, madali na. Diba? Yung sinabi ko nga sa inyo, sino yung mga marami ng bank accounts online. Yan. Then, buying load or yung other online payment yun, especially subscription. Ito ata yung panahon na kailangan updated ang subscription yun sa Netflix or anong app o baka meron pa kayo yung mga reels lang na binabayaran. So, ang ano dito, ito yung mga business processes. Okay? And behind those processes is the information system. Okay? Yan talaga ang kaakibat nila. Part talaga nila. It's the information system. From the material, the information, then we gather knowledge. So, tingnan natin to. Cross-functional workflows, cross-departmental boundaries, sabi dito. Yan. Tingnan mo to, yung parang kwento lang kanina. A single customer orders triggers a complex, diba, web of interconnected tasks that must flow without friction. Okay? Dapat hindi napuputol. Dapat continuously continuously processing yung mga transactions na yun. So, kung titignan natin, yung parang kanina, di ba,
Ang sample, bumili ka ng laptop, dito, generate order. Then, submit to order. Yan. Titignan, ay, may, sasabihin, magbabayad po ako. Pwede po ba card? Yan. Ay, check ko po. Or, diba, yung, parang sa Abenson, sino nakabili na sa Abenson sa inyo? Pag mapapansin mo, diba, hindi lang siya swipe agad. I-check pa rin yun. Titignan pa rin yun. Then, tingnan natin kung okay siya. Saka lang mag-generate ng invoice. Once you already paid. Yan. And then, pagkatapos nun, makikita ninyo, diba, yung stocks, kinukuha na sa loob. Inaayos na siya. Ganun yung activity na dapat hindi napuputol yan. Pag naputol yan, there is a delay in the delivery of the product or services. So, kunyari kayo ang may business. So, the customer orders 50,000 daw of products. Yan. Sino-sino yung involved? Diba? The sales, the accounting, the warehouse, management, delivery. Yes, lahat yun. So one transaction can cause several departments. Diba? Pinag-aralan din naman natin yung alam ko sa accounting information system ninyo. Makikita ninyo na magkakasunod-sunod ang proseso. Then after the sales, saan mapupunta? After ba niyan o ang warehouse muna? Yan, makikita ninyo magkakaugnay. So, that is why we call it cross-functional. Okay? So, kayo, as accounting information system students or accountants, you need to understand the entire process. Hindi lang dito ikaw nakatingin. Ang ano niya, from beginning to end. Yan. Kailangan malaman ninyo. Kasi doon ang flow ng information. Diba? That is needed in the business. Yan. Kailangan alam mo rin ito pagkakasunod-sunod. Yan. In accounting or audit, we call it walkthrough. Kaya para mas maintindihan mo yung sistema ng isang kumpanya, literally, you walk through to the system. Maaari kasing iba yung approach nila. Kaya aalamin mo. Pupuntahan mo, i-check mo isa-isa. Yan. Kaya walk through ang tawag natin doon. So, here, on the next slide, information technology rewires the business process daw. It rewires, replacing the manual steps. Okay. Automated, yeah, for example, automated credit checks. Okay. So, sample, manual data entry, then manual checking, manual review, process completion. Matagal yun pag mano-mano tayo. So, imagine mo, sample dito, imagine mo, meron kang 300 empleyado at isa-isa mo siyang i-record. Okay? Ikaw ang magpo-compute ng basic salary, ng tax niya, ng SSS niya, ng overtime niya. Dati na kita ko yun sa mga tao, talagang ubos ang oras ng lalo na yung sa payroll clerk, talagang mahal-mahal na sinusulat niya. At yun na lang yung naging trabaho niya. Okay? And human, kapag may human intervention or talagang manual yan, it is prone to manual errors. And what if those 300 employees, diba, may encounter na error ka, it could lead to, ang tingin ninyo, hindi mo mapapasweldo on time ang tao mo. A delay in salary, talagang unforgivable yan sa part ng tao. I-delay mo na lahat, wag lang ang sweldo. Okay? So,
Kaya napakahirap. Kaya yun, napapansin namin pag ang payroll clerk, pag mano-mano gumawa, laging overtime nila. Isa-isa, check. Yan. Tapos, yun nga eh, sa maling formula lang, apektado lahat. Yan. So, mahirap yun. Parang 300 employees creates 300 problems. Yan. Kasi isa mo siyang ginagawa. Then, as you can see below, transformation, changing the flow of information entirely, allowing simultaneous task execution, entirely new business model. So as you can see from the sales, there is a central database. Saan niyo nakikita yung central database? Di ba nag-ERP kayo ngayon? May central database wherein the basic information, for example, yung data ng employee, data ng supplier, data ng customers ninyo, nandiyan. And it will supply the information needed of the different departments such as sales, accounting, or manufacturing. So instead of repeating same task manually, the system can perform calculations and checks automatically. So, ang benta nga dyan, pag may system ka, you will enter the data only once. And the system will provide the information across the organization. Ganun siya. Okay? So, that is the transformation na nangyari from manual into digitalization. So, technology, yan, introduced digitalization and automation to businesses and organization. Okay? So, ang ano dito, technology daw doesn't make the same process faster. It completely redesign the process. Yan, balik tayo doon sa payroll kanina na pinakwento ko. So, if the employee submits attendance sheet, ito yung before, employee submit attendance sheet. Then the HR encodes, the payroll computes, and then the accounting records. Pero ngayon, maging observant din kayo Ganito ba? May napapansin ba kayo doon sa school natin? Do they have biometrics? Or online attendance? Then, from there, naka-integrate na yung biometrics to the payroll system. Okay? It will capture the time, the total hours rendered by the employee, and then it will automatically be computed by the system. Yan. From the payroll system, the computation will be provided to the accounting. Yan. And the accounting or the treasury will be the one to provide the fund to be paid through the bank. Ganun. Kaya dyan sa school, pumupunta kami sa huli doon sa finance namin. Yan. Kasi sila na yung maglalabas ng pera ng sweldo namin. Hindi na kami pupunta sa HR, hindi na kami pupunta in between or middle ng mga department just to receive. Yan. Ako kasi manual. Manual ang sweldo ko dyan. But the other, especially those who are regular employees, they are no longer go to the other departments like the finance. They will just withdraw their salary through the automatic teller machine because they have already an ATM. Ako lang kasi hindi pa nag-a-apply ng ATM. But, ganun lang. Biometrics, ang biometrics lang. Then after that, wala na. Unless they do have some concerns like adjustment on their salaries. Pero pag wala na, the biometrics will capture the hours rendered, and then on the 15th and the 30th,
alam na nila may papasok ng sweldo and ATM na yun. That is how convenient or how effective and faster yung pag meron tayong system. Yan. Naabutan ko na, yun nga, type nyo, nakasobre ang sweldo. Tapos, pipirma ka pa doon sa payroll register to acknowledge that you already received. Yan. Bakit kailangan? Check yon sa audit kasi manually binigay sa amin ang pera. There is no audit or proof na na na-acknowledge mo. Well, unlike pag ATM, pag na-withdraw, you are only the one who can withdraw because you only, there is one ATM at nakapangalan sa iyo. And so, yan din ang pag nagtrabaho kayo class, kaya dito sa subject na to, yung managing information and technology. Lagi yung sinabi ko ata sa inyo nung una to, na malaki at nagmamatter sa isang organization if you can automate the manual or repetitive task nila. Marami pa rin kasing organization ngayon na ganun pa rin. Kasi ang tingin nila sa technology, costly. Yan. So, but yan yung magiging edge ninyo if you can or if you would make yung task dati na matrabaho into talagang efficient and effective automated activities. Okay? So, you just don't use the technology. You help the organization improve the process using technology. Okay? Continuously improving. Yan. Maaari kasi dati, yan, from manual, meron ka nang in-apply na technology. But the technology right now, especially in the past 3 years, talagang rapid growth of AI, artificial intelligence. Napakabilis na. And sometimes, hindi mo na kailangan bumili ng malaking software. All you have to do is to know the code and create mo na lang sa AI. But, merong, ano yun, wala kang tech support. Yun lang ang downside nun. Trial and error ka, and the security of information would be at stake. Okay. Pero marami nag-experience. Kaya very important, the cybersecurity. Yan. Important yan. Okay? Next. Yan. Again, the information technology requires the business process. Next, yan. The system hierarchy, vertical information flow. Different levels of organization have fundamentally different information requirements and decision-making frameworks. So, nakita niyo na to, no, sa naunang slide at nire-recap lang natin to, na ito talaga yung nagiging role. Hindi pwedeng ang senior management ang gagawa ng repetitive task. Yan. Kasi ang level nila, yan, the operational management is highly structured. Kaya sa isang company, especially yung malalaking company, meron yung standard operating procedures that sinusunod ng operations to avoid errors. Yan. Tapos, yan talaga yung kung kayang i-automate ang ibang mga system, ginagawa nila yun. Because, operation yan, ang objective natin, hindi siya mabili, walang errors committed, and ito yung nagpapatakbo. Yan. Yun talaga yung on the ground ang tawag.
they are the ones who are doing the task for the organizations on hand. Yan. Then, on the part ng middle management, the semi-structured monitoring and control, they are the ones assigned by the senior management to review the detailed operation of the operational management. So, sila yung nagmo-monitor na okay ba, ano ba yung mga na-encounter na errors. Yan. Kami noon, nandito kami sa operational management. Anong time na BPO ako. Then, nilalab namin. Yan, kami nagpa-process, diba? Pag may mga errors kami nakukommit or malaki yung amount ng mga adjustment, ng threshold, nagka-error, meron kaming sheet na pinipilapan. Tapos nilalagay namin yung mga incident reporting. And the middle management, yung manager naman, they are the ones who will review it. Yan. Parang more on strategic din yung ano nila. Tinitingnan nila, ano saan kayo nagka-problema dito? Kasi they are the ones who are directly discussing those concerns sa operational management. Yan. And there are also the ones who will report. Yan. Who will report to the senior management. Kasi ang senior management naman, ang makakakita na kailangan na natin bumili ng bagong system. Yan, capital expenditure na sila. Baka kaya kailangan i-approve na namin yung policy. The middle management, they can recommend, yan, they can ask the operational management what do they need, what are the problem, and then the middle management will suggest yan, or will prepare draft policy then to be approved by the senior management. Long-range planning siya because hindi lang tinitignan nila yung actual operation. As compared to the operational management, concern natin dito yung day-to-day operation. But ang senior management, ang goal kasi nila, yung goal ko ba in the coming 5 years, in 5 year, on the 5th year, mamimit ko ba? Ganun ang ano nila, ang kaibahan nila dito. The senior management, the middle management, and the operational management. Okay. So, na-discuss nyo na ba to sa other subjects ninyo? Actually, this is just a recap. Yan. The operational heartbeat, the transaction processing system. Yan. TPS are computerized system that perform and record the daily routine. Okay? Daily routine necessary to conduct business. Yeah. So, as your perspective as Visayas students, TPS is the origin point of the general ledger and the audit trail. So, the transaction itself. Kaya, kung susundan natin ulit, yung kanina, nag-umpisa na kasi tayo sa payroll. Paano kapag payroll ulit? It begins with the employee data. Kaya nga yung iba, nagiging problema, ay wala ako sweldo. Bakit hindi ako nagkasweldo? Yung pala, yung basic information which is the employee data, he was not included in the system. So definitely, he is not included in the system, hindi siya mapapasweldo. At hindi siya papasok sa system, and wala siya makukompute na tax, hindi siya masasama sa payroll summary, then wala siya sa audit trail data. In a sense, ano siya? Diba? Wala siya. Or, pwedeng, nagpasok ka ng empleyado, pero wala naman talaga yung tao. That is a ghost employee. Matitrace nila yun. Ba't may pangalan ganito? Wala naman in existence. Na-i-record ko siya. Diba? So, yan yung ano. Again, the TPS will handle the day-to-day transactions of the organization. So, sabi na dito,
Ito sunod-sunod. Kapag nagkaroon ka ng problema dito, o kaya dito, o kaya dito, walang kulang yung information na maipoproduce mo. Yan. Business intelligence, ang tawag natin dito, BI. BI. So si TPS tells us what happened. But management often wants to know why. Diba? Lalo na yung nasa top management. Tatanungin lang sa'yo, bakit ganito to? Diba? Yung TPS ang nag-explain, ano yung nangyari? Pero here, the business intelligence making sense of the data. So, ang tanong din ng management minsan, what should we do next? Okay? So there were business intelligence this is where the business intelligence becomes important. Okay? For example, the TPS tells us the sales is 10 million. Okay? So, BI can help us see, makikita doon sa data na kayang introduce ng business intelligence ito. Sales are declining among customers aged 18 to 25. Now, management can investigate. Yan. Yan ang kaibahan nila. Ang TPS, makikita mo lang yung proseso. Okay? Kung saan pumasok. Yan. Pero ito, mag-generate ng data for analysis. Makikita mo. Okay? And it could explain or it could answer the why. So, for example, sa pang-example, you are on the online business. Diba yung iba sa inyo, sabi nyo, hindi naging active yung sales account niyo sa, sa online. Diba? Pero, meron yan, yung parang, kahit na sa Facebook, diba, the analytics. You can see your performance. Makikita mo nga kapag naka-professional dashboard ka, sasabihin sa'yo, there is a 50% decline on the engagement. That is BI. That is business intelligence. Yan. So, makikita nyo rin, anong araw? Anong araw biglang nag-drop? Yung pala, yun yung araw na wala kang post. Ay, oo, nasa labas ako ngayon. Kaya, the business intelligence provides the finding patterns and meaning in data. Tandaan niyo yan. Ito, the MAS, Management Information System, condenses the data in routine, scheduled report, answers the predefined questions. Maaari, ano ba to? Meron ka nang nakaset na remarks, naka-formula na yun. Pwede yan sa Excel, naka-formula na yun na magre-read kapag may duplicate. Yan yung intelligence. Kasi parang hindi mo na kailangan mag-isip, nakikita mo na siya. And isa naman yung DSS, the non-routine analytical model for unique, rapidly changing problems, utilizes external data and sophisticated mathematics. Mathematics. Yan. Yan yung kaibahan ng dalawa. Okay? Ano naman to? The executive support system. Ano daw yun? Executive support. The strategic navigation, ESS deliver actionable intelligence to senior executive via digital portals. They draw summarized information from internal MIS or DSS and filter external events. Yan. Key feature, the drill down capability, allowing executives to see a higher level of KPI, the key performance indicators. Click down to operational data, causing it. Parang, dashboard na siya. Na kapag kinlik mo yung isa, makikita mo yung drill down. Okay, makikita mo na yung breakdown. Okay, so doon, nakakapag-analyze na lang sila into one page. Hindi na kailangan nila
i-check pa, pahingi yung data ng ganito, pakita mo sa akin yung data. In just one click, the convenience. Kasi pag mga decision makers yan, kailangan nila mabilisan. Mabilisan na information. Yan. So, usually the CEO, like the CAO, top management, wants the big picture. Yan. The revenue, the profitability, market trends, then major risk. Yan. Performance indicators and strategic information. So, tayo kasi, tinitignan natin minsan, um, ang ano nila kasi, lalo na sa long range planning sila, yung target ba nila mamimit? Usually, titignan lang nila yung percentage ng achievement natin. Kasi ang target, let's say nila is 95%. Tatanungin lang sa'yo, ano, ano yung percentage ng achievement natin? 92%. So, down tayo ng 3%. Ganun. Hindi nila tatanungin, magkano ang nakuha natin? Okay. Percentage. Kumbaga, na-hit ba yung quota natin? Na-hit ba yung quota natin? Or, kaya this ESS, Executive Support System, can help them, the management, the top management, to navigate into the system more efficient. Then, kahit na may complexity ang system, yun lang ang pwede nilang i-access per viewing. So, if you were a CEO, would you rather receive a 500 pages? Yung tanong sa inyo. Would you rather receive a 500 pages of raw data? And parang, kailangan ko malaman gano'n na karami. Ang ginawa mo, niliteral mo. Yung dinala mo, ang 500 pages sa amin. Diba? But if you have the technology and the available resources, in just one dashboard, showing the 5 most important indicators, okay na. So, mas pipiliin nila ngayon ang dashboard. Yan. Hindi kasi sila, wala na silang time to drill down, to check doon sa maraming data na ibibigay mo pa sa kanila. Kasi trabaho mo na dapat yun. Okay? Ayun. So, tingnan natin siya. Ano ba yung kaibahan? Yan. Nung apat na yan. The TPS, yan, the MIS, the DSS, and the ESS. So, ang target user natin dyan is operational doon sa TPS. And then, ang input natin are the transactions and events. So, ang decision type natin ay structured. So, sa inyo, example natin as accountants, these are the payroll, the accounts payable. Yan. Kaya yung mga una ninyong magiging trabaho, yan, kaya hawak mo account ay payroll. Hawak mo accounts payable, accounts receivable. So, you become part of the operation. How about the MIS? These are the middle management. Yan. So, summary yan ng TPS data. Okay? So, yung TPS data, summary siya ng data para sa MIS. So, ito yung routinary. Yan. But, still structured. So, pwedeng budget variance report. Ano ba yung budget variance? Yung budget mo ba ay kumpara dun sa actual cost mo. So, you review the variances. Ibig sabihin, nag-increase ba, nag-decrease ba, over ka ba, over budget ba, o under budget ka ba. Then, the DSS, still, ang target user niya are the middle or the analyst. Merong mga individual, sabi nga, independent contractors or independent employee as analyst. So, ang ano natin dyan, internal and external data, pwede. Pa-capture nila, especially pag tinitignan nila yung trend sa market. So, kailangan nila ng external data.
Like dati, I am a financial analyst. So, naging in charge ako sa foreign exchange policy. Tapos, ang hirap nga nun eh, kasi kahit na bakasyon, kailangan December 31, makuha mo yung information, may month and year, and kahit nasa kahit nasa dagat ako, kailangan makuha ko on time yung data. That is 10 years ago. So, external yon data na yon. Then, yung internal ko, ika-capture ko syempre kung ano yung na-record sa system. So, ang ano din kasi, foreign exchange, from dollar, titignan ko yung exchange rate ng peso to dollar. Kailangan makompute yun. So, kailangan ipapasok ko yun from the external BST sa system. Then, yung internal namin from the SAP. So, talagang, ang ano doon, dahil may third party na papasok sa system mo, hindi siya semi-structured, may ipapasok ka talaga para to fit in. Kaya minsan may third party app. Yan, para mag-fit in at ma-combine mo yung, ano mo, um, needed information to come up yung capital investment or return on investment model. Sample yan. So, yung akin naman kasi, syempre, we are reporting in the Philippines and record na Philippine peso ang reporting natin. So, papaano ko mako-convert siya if I don't have the BSP exchange rate. So, external data siya. Bakit kailangan yun? Yun nga, gagawa ng, for example, capital investment. Then, the ESS, ito na yung senior management. So, maaari ito, aggregated naman siya. Ibig sabihin, maaari, from the DSS, so combined na siya, naging internal na siya. So, total na lang ang hihingin nila sa'yo. Like the monthly report, total yun. Diba? Yan. Hindi na siya isa-isang transaction. So, ito, bakit unstructured? Hindi siya structured na parang, pwede kasi any given time, manghihingi siya ng ano yung gusto niyang analyze. Kaya may drill down yan, meron yung parang in just one click, kung ano yung gusto nilang hanapin, makukuha nila sa system. Bakit? Ang goal nila, tignan yung long-range plan nila. And the long-range plan nila is the 5 market expansion. Yan. Tinitignan nila na-achieve ba natin. So, ako nga naiisip ko, ang gagawin ko ngayon, kasi by next year, ako na yung president ng TikTok. Kailangan ko ng dashboard kasi may KPI kami na kailangan ma-achieve. Yan. Sa professional development, sa membership, sa ano, pwede akong gumawa ng dashboard na from monthly up to the year end na ano fiscal year. Nami-meet ko ba yung target ko? Dapat merong 100%, 90%. Titigil na ako kapag nandun na malapit sa 100%. Baka kasi yung resources mo hindi na napupunta sa goal mo. Pag hindi mo siya tinitingnan. We need to monitor, we need to check if still our goal can be achieved with the available resources. So, mahalaga to yung the 4 major management system. Okay, yan. Si silo. Ano ba daw ba ang silo? Silo problem and the enterprise solution. Ang problem, ang sabi dito, silos. Yan, naririnig yan, silos. So, ang sabi dito, in information system, okay, a silo happens when department works separately and don't properly share information. Kanya-kanya. Diba? Pag nagkanya-kanya, lampake, pagalingan, bida-bida, at hindi, ay bahala siya maghanap. Ganyan. Parang, hindi ko siya tutulungan dyan.
At hindi ko department yan. Minsan may ganyan mga conflict talaga sa organization. Diyan nagkakaroon ng problema. For example dito, ang sales has a separate Excel. Then, accounting has a separate Excel as well. Then, inventory sa warehouse, separate Excel din. Then, the HR has another, finance has another, and all of them have different numbers. Diba? Tapos kanya-kanyang bida. Sasabihin, the sales sold 1,000 units. Kalap na sila. Then, the inventory, hindi hindi kayo nakabenta kasi yung inventory ang mababa sa amin ng 100 lang. Yan. Sinungaling yung sales. Yan, chichismisan sila sa warehouse. Okay? Then, sabi naman ng accounting, ay, 50 sa amin. Nasaan pa yung 50? Ay, hindi ko alam. Yan. So, pag binigay mo yung report na yan, nainis ang management. Nasabi niya, sino ba tama sa inyo? Nag-uusap-usap ba kayo? Ganyan. Nagtatalo na yan. And I've encountered it as well ng mga bata-bata ko. Talagang pag management committee meeting, yan yung mga meeting ng mga different department. And that time, I am the internal audit. Talagang kanya-kanyang talo-talo. Iba-iba ang nasa production, iba yung nasa quality control, iba yung nasa accounting. Siyempre, kanya-kanya kasing goal yun. Kaya lang, ang naging problema, kanya-kanya ring record. And it could happen that no one or nobody in the meeting will admit that they are wrong. Yan. Kayo ba naka-encounter na ba kayong gano'n? Meeting, diba? Away-away pa. Ito yung record namin eh. Tiba-tiba, ito yung record natin. Oo naman, stop mo. Siyempre, mapapagalitan mo pag hindi umuo sa'yo. Tapos yung isa, ay hindi, sabi ng stop ko, ganyan-ganyan. Tapos nagtitingin na lang. Yan. That is the silo problem. Bida-bida kanya-kanya. So, the solution, yan, at isa sa subject niyo ngayon, the ERP, the Enterprise Application. Yan. The solution is the enterprise integration. Maaari kasi iba ang amount ng sales dahil they already recognize sales order pa lang. Wala pang invoice, ni-recognize na nila kasi ang goal nila is to hit the quota. And the quota, the quota. Yung quota, kasi pag na-hit nila, additional bonus sa kanila yun. Yan. Pero ang inventaryo, hindi naman yan ni-record yung nailabas na pala niya. Kasi may hinihingi pa siyang dokumento sa accounting. Yan. Yung meron pa siya yung delivery record na hindi pa pala niya na i-record sa system. Alam mo yon yung mga putol-putol na sistema. Well, pagdating naman sa accounting, ay talaga supported ako ng adjustment. But probably the 950, meron din siyang hindi pa nare-recognize or meron siyang nabawas yung prior year pa dapat nabawas. Dami, no? Daming posibleng scenario. And that is the problem if we don't have an integration in our system. Enterprise means across, okay? Across the organization, it involves all of the departments. Yan. Here, you can see that the sales, yan, the manufacturing, and the finance has the only one central database. Ayun kanina rin, nakita natin. Yan. So, hindi nyo pa naman i-experience, diba? Or, meron ba kayo na, ito lagi ko na-experience. Problema pag sa Excel, diba? Save ka ng save yung revise 1, revise 2, revise 3, yan, revise 4. Ang nangyari sa'yo, yung final revision mo, na-save mo sa isang folder. Naka-separate siya. Okay. So, the problem with that, you don't know already what is the final. Or you miss the final data kasi na-save mo sa other folder. Kasi, iba-iba.
Hindi mo kumbaga, kaya nga ang ginagawa natin, yung mga hindi na kailangan ng mga revision is supersede mo na. Ibig sabihin, i-disregard mo na yung record na yun. Kasi the more na may sinisave ka na hindi pa final record, yan, tendency, baka yun na makapture ng data that it could lead to wrong decision making. Okay? So, yung, basta yung pag may sinisave ka lagi, then, hindi mo na mahanap kung ano yung tama. That is a basic silo problem. Kaya pag may narinig kayong terminology na silo problem, ibig sabihin na nagkaroon ka ng problema doon sa information. Hindi maayos. Meron siyang, kumbaga, independent information, hindi mo na nasama o hindi mo na retain yung pinaka-file. Nagka-error ka tuloy. Okay? Wait lang. Yung anak ko nalilitaw sa ulan. Ayan. Then silo problem. Functional system that operate independently cannot easily share the information. Okay? Malapit na tayo. Okay. Okay. So, balik tayo doon sa internal integration. And that is, nakita natin yung importance of having an ERP and knowledge management. Ayaw natin na magkaroon tayo ng silo problem. Diba? Yung kanya-kanya, bida-bida, hindi mo na tuloy alam who has the correct information. Okay. So, we arrive at the ERP, the Enterprise Resource Planning. So, the ERP connects, central ERP data repository. ERP connect major business functions. Okay, the sales, marketing, the manufacturing, finance, accounting, and human resource. Instead of every department working independently, information can flow through the centralized system. Yan. Papasok na, pa-close na. Okay. So, here, as Visayas students, yan, this is very important. A sales doesn't just affect the sales. Yan. It may affect the revenue, okay? The revenue, the accounts receivable, the inventory, the cash, the cost of sales, the taxes, financial reporting. So no business event can affect multiple. So one business can affect, so hindi na one. So one business can affect all of the multiple modules. Sa ERP kasi ang tawag natin dyan modules. Parang nung sinample ko yan, nung tinuturo ko yan sa SAP, merong FI, FA, finance module, the SI, the sales module. Yan. Tapos merong manufacturing. Iba-iba yung module. Inventory. So, mahalaga yan. So, if a sales enter a transaction today, should accounting have to type the same transaction for tomorrow? Mangyayari ba yun? Kaya minsan ang problema pag sa government ka nakapag-transact. Kaya ang daming red tape dun eh. Ang problema, hindi nila digitalize ang ibang system nila eh. Bureaucracy, red tape talaga eh. Pero kung iisipin mo, sasabihin sa'yo, ay, balikan mo na lang kasi wala yung taong gagawa. Pero siya, natapos mo ng bayaran, aantayin mo pa marirecord pa daw ang accounting. Aantayin pa yung accounting, i-release pa ng finance. Parang ganun katagal, ganun ka Jurassic ang system yung iba. Yan. So, this create duplication and errors. Diba? Yan, lalo na pag nag-leave pala yung taong gagawa. Po. So, ideally, information flows through the integrated system. Yan. They have the knowledge management system. Yan yun. Because companies don't only need data, they need the knowledge. And knowledge is power, diba? So,
talagang ibig sabihin, they can decide with the available knowledge. Yan. So, how do we handle this unusual accounting issue? Yan, ang mga tanong. What was our previous solution? Nalalaglag si Crisel. Yan. So, kapag maraming tanong na nagkakaproblema, yan. Ibig sabihin, hindi maayos yung knowledge management. Ang dami kasing tanong na hindi masagot ng system mo. Yan. Dapat yung system mo muna, kayang sagutin na niya yun through accessing the information coming from the system. So, mahalaga yan. Okay? Inter-organizational system, extending the boundary. So, yung upstream, supply chain management. Then, ang downstream, customer relationship management. Ano ba ang kaibahan ng dalawa? Okay? So, tignan natin. Previously, we were talking about the internal integration. Nauna, diba? Yan. So, now we connect with external organization. External na siya. This is the idea of inter-organizational system. May mga ERP ngayon na kasama na ang stakeholders. Especially, kaya yung iba, kunyari, SAP kami, ang kukunin namin ERP system. Bakit? Sasabihin, yung supplier kasi namin, SAP rin. Sasabihin is, yung customer din namin. Especially those are their major stakeholders. They consider it. Yan. So, para inter-organizational. So, example niyan are the suppliers. Yan. Suppliers, yan yung upstream. Yan, automates information flow with the suppliers to optimize planning, sourcing, and logistics. Kapag naka-inter-organizational na yan, makikita na supplier mo kapag may kulang na. Okay? Or kahit ikaw, mabilis na ang pakikipag-transact mo kasi naka-integrate na doon sa system mo. Napaprompt na kay supplier pag kailangan mo. Same with the customer. So, CRM. CRM coordinates business processes surrounding the customer interactions to optimize revenue and customer intimacy. Mahalaga ang customer intimacy. Ibig sabihin, kapag intimate ka, di ba? Parang jowa mo lang, pag intimate kayo, kilalang-kilala niyo na yung isa't isa. Diba? Alam mo ang bawat galaw niya, alam mo ang gusto niya, diba? Ramdam mo pag nawawala siya. The customer intimacy, lalo na sa social media, mapapansin mo yun. Pag bumibili ka, diba, sa online, alam na nila, yung minsan magpa-prompt yun na, ito, umu-order to every 2 weeks. Ano ka na nila, paaalalahanan ka na nila. Na sasabihin, it's payday. Lalo pag payday, diba? Yan yung customer intimacy. Pag payday, diba, doon mararamdaman mo mag-o-offer sila ng sale. Yan. Kasi you have the capacity na buy. Okay? So, ito yung sample natin. Imagine you order online. You don't care which warehouse has your product. You don't care which courier received it. You just want, where is my parcel? Okay? Hindi ka na ikaw yung maghahanap mo. Basta ang alam mo, darating sa'yo yun. Okay? Kasi, the system will be the one. Diba pag ano lang, track na lang natin, hindi na tayo pumipili kung sino yung magdi-deliver sa atin. Okay. So, yung behind that simple question has multiple organizations and systems communicating. Yun yung ganda. Diba? Yun yung inter-organization. Talagang sample dito, yung online app, yung like the TikTok, diba? Kasi ako sa TikTok seller ako bumibili palagi. Mapapansin mo, talagang order ka lang kapag walang available na inventaryo, hindi ka maka-order, hindi mo siya mapindot, diba? Alam mo, diba? Pero kapag sasabihin pa niya, kaya ikaw ayaw mo pag galing China. Sasabihin pa niya yung expected delivery. Diba? Pag naku 2 weeks pa, ibig sabihin, i-order pa nila sa China, ayaw mo na yun. Maghahanap.
Yan. Kumbaga, ang kausap mo lang or nakikipagkasa ka lang kay TikTok. Pero, nakikita mo na yung coordination from China, yung, di ba, the importer, di ba? Seller lang naman yun, tapos may importer, pero nakikita mo na yung transaction, di ba? Yung transaction flow. Tapos, yung huli na is the delivery. Ikikita mo na rin siya. Yan. So, the seller, una, seller lang ang tinignan mo. But can monitor as well on where, kumbaga, saan na warehouse siya manggagaling. Is it overseas? Kikita mo yan, di ba? Or pag nakita mo, ay, Bulacan, ay, barangay lang namin dito sa sa Clarendon. Ay, ito na lang ordering ko. Panigurado bukas nandito na. Yan. You have the option. Then, the payment provider. Alam mo na rin, inter-organizational yun. Kasi, papasok sa app ng GCash. Papasok sa online bank. Yan. And then, the courier. Diba? Makikita mo rin ano yung commitment ng courier. Tapos sa huli pa, makikita mo nga magpapakilala pa, magbibigay pa ng contact details kung sino yung magdi-deliver sa'yo. Yan. And sa huli, diba, yung whole, customer relationship is that you can provide feedback. Yan. You can capture kapag kulang yung, delivery mo, feedback. Ka-capture mo lang, pipicturean mo. Pero they are requiring, especially kapag medyo mahal yung binili mo, yan, they are requiring talagang video stream mo, ni-record mo ang pagbubukas. Diba? Ang pag-check ng system. Para lang to prove na talaga nung binuksan, nakita na there is something wrong with the product. Yan, i-upload mo. And ngayon, hindi ka na halos nakikipag-communicate to return. Meron ng option na pipindutin mo to return. Ganun siya kabilis gawin. Kasi yung whole customer relationship, nandun na sa system. Kaya ang nangyayari ngayon, the physical store, may challenges na talaga siya. Okay? Kung ikaw may trust issue at ikaw yung taong gusto mong i-feel, ako kasi gusto ko, especially pag sapatos, pag damit, I prefer buying in the mall. Yan, at the mall. Mas preferred ko yun kasi nafe-feel ko, yung feeling ko, hindi ko talaga alam ang sukat ko, lalo na pa ako, maliit, malaki, mataba. Hindi ko kayang bumili online. May trust issue ako doon. Kaya hindi ako bumibili. Yun. But now, talagang nabawasan ng physical store because halos lahat, diba, mabibili na natin online. That is inter-organizational system. Last, bear with me, pasensya na. Okay, we have 3 remaining slides. Okay. Yan. The collaborative culture. Breaking down the hierarchies. Okay? Example lang. Parang case study to doon sa book ata. The Sharp Corporation replaced a rigid hierarchy with enterprise social networking. Yan. To democratize knowledge. Ibig sabihin ng democratized knowledge, anyone can have the information needed. Yan. So, two-way dialogue, faster problem solving, and acceleration. Cloud platform na tayo. Yan. So, the social business is the decentralization decision-making to the people closest to the problem. Yan. Yun yung parang sample ko kanina, di ba? Hindi na tayo, dahil, seller, babalik ko sa seller, i-return ko. You don't need na makipag-meet pa, i-explain pa. Yan. Ikaw na, kaya mo na ipa-return, pipick upin na lang. Yan. Naka-decentralize na siya. Hindi na siya kailangan ng upper management approval just to have the transaction. Yan. So, I think, yan ang sample niya. Okay? Kasi nahabol ko 7 minutes na lang. Yan. Siguro familiar na kayo dyan. Who are the ones who are governing the digital firm?
Yan. Formal organizational unit responsible for maintaining the IT infrastructure. So, as as the company or it becomes sophisticated with the technology that it will adopt, nagkakaroon ng mas, kumbaga, maraming involved na sa organizational chart ng IT. Yan. Habang lumalaki ang IT infrastructure ng isang organization. So here, it includes different leadership roles. So tingnan nyo na lang ito. Yan. The CIO, Chief Information Officer. CSO, Chief Security Officer. Then CPO, Chief Privacy Officer. Iba ang security, iba yung privacy. Tingnan nyo, iba dito. The CKO, Chief Knowledge Officer. Yan. So, meron na rin ngayon na knowledge management program ng isang organization. And here, the Chief Data Officer governs data utilization and information asset strategy. Dami, no? Dati, ay punta ka IT. Yun lang. Tapos makikita mo dalawa, isa. Tapos dati, tagagawa lang ng computer o maka-change ng password, tagalak ng ano, di ba? Yung, ay, balikan mo na lang yung computer mo. Ay, na-virus. Ganun ang ano natin. Yan. So, synthesis. Ito na yung last. Okay, let's put together everything. So, we started with the business process. Nag-message ba kayo sa akin? So, tunog kasi. Wala naman. Okay, wala naman. Yan. So, the business process, yan. Just a review. Nandito na ba yan? So, yung cross-functional workflow ng TTS, MIS, TSS, EES, and the ERP, knowledge management, supply chain, CRM, collaboration, information system department, and finally, the digital firm ecosystem. Yan. Yan ang ano natin. Ayan. Diba? Hindi lang siya, pag sinabi mong technology, meaning isang software, isang system, diba sinabi natin, mga una natin discussion, it is not plug and play. It, kumbaga, it's a full enterprise commitment. Then, that includes as well the stakeholders, the suppliers, the customers, those who are using our information. So it is cross-functional, inter-organizational, diba? So for you as students of accounting information system, when you become professionals, you need to master this blueprint. Yan. The key is to engineer. Yan. I-engineer nyo yung business success and maintaining control and driving global strategy. You strategize na. Kasi hindi pwedeng kayo lang ay nandoon sa operational management. Yung mas-stuck ka na lang doon sa as processor. And eventually kasi, pag yan, processor tayo initially, then nakapag-recommend ka ng automation, magiging part ng policy making for the approval of the senior manager. Pataas ng pataas. Then, baka naisip nyo, ay, gusto ko ng privacy sa'yo, diba? Yung sa privacy or the security, mag-aaral ka na ng mga additional certifications. Okay? Ito, hindi na natin siya magagawa. Pero, kailangan gawin yung activity ba kayo? Gagawin ko na lang assignment ninyo. So, ito ay i-imagine kayo, gugrupo ko kayo, yan. So, hanap kayo ng accounting, ay ng firm or company. Tapos, titignan ninyo ano yung TTS niya, MIS niya, DSS, EAS, ERP. Yan.
Then, how many employees communicate and work together? Parang, aayusin ko na lang na. Ito, i-upload ko. Stop share ko. Tingnan ko kung upload ko. Astrology. Meron bang nagkaroon ng problema pa sa pag-ano? Okay. Meron pa bang nagkaroon ng problema sa pag-access o yung pagsagot ng nakaraan? Ay, hindi window. Share. Ay, window. Ayun. Okay. Yan. Naka-access naman kayo. Ito na yan, na-upload ko na. Yan. Wait na lang kayo ng activity. Supposedly ba, ngayon ang midterm? Ay, ang ngayon ang prelim? Ngayon bang week? Tama ba? Wala na sumagot. 42 lang tayo. Okay. Save mo na yun. Okay na kayo. Sige. Thank you. If you have questions, message na lang ako. Okay, thank you, class. Bye. Next week, okay na yun siguro. Next week, we will have the prelim and part of our is chapter 1 and chapter 2. So, more on the terminologies tayo. May ibibigay rin ako sa inyo activity na para lang recap ng discussion. Okay, class. Thank you.